Sa baryo ng mapayapa, may batang nagngangalang Dario. Tahimik siya, mahiyain, payat, madaling mapansin at madaling pagtawanan. Ang hina mo naman. Takot ka ba? Wala kang kwenta. Araw-araw, ganun ang naririnig niya. Sa una, umiiyak si Dario. Ang maliit na katawan niya ay nanginginig sa tuwing naririnig ang mga salita. Lumuluha siya sa gilid ng bahay. Hinahaplos ang braso niya na parang may iniipong hapdi. Sa pangalawa, nagtatago siya sa lilim ng punong mangga. Ang mga matay nakatingin sa dahan-dahang nilalaro ng iba ang bola o bato. Ang mga tawa nila'y parang kulog, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bata. Sa pangatlo, natuto siyang lumaban. Tinulak niya ang batang tumawa sa kanya. Sinuntok ang nanukso. "Hindi ako mahina!" Sigaw niya, habang nanginginig ang mga kamay at ang dibdib ay umaalon sa galit. Ngunit sa bawat suntok, may lumalalim na dilim sa kanyang puso. Isang malamlam na ulap ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mga ngiti ng iba ay parang mga aninong nagbabalik sa kanya. At sa bawat hampas, naramdaman niya ang bigat ng sariling galit at lungkot. Habang tumatagal, hindi na niya hinihintay na siya ituksuhin. Siya na ang unang nananakit. Kapag may nagbibiruan sa bakuran, iniisip niyang siya ang pakay. Kapag may tumawa sa klase, akala niya siya ang pinagtatawanan. Isang araw, may batang nagbiro sa kanya habang naglalaro sa gilid ng eskinita. Dario ay sumulyap, ngumiti ng pilit, at biglang tinulak ang bata sa gilid. Ang puso niya'y kumakalabog habang ang bata'y napahinto at napahagulgol. Hindi siya masaya sa ginawa niya, ngulit may kakaibang lakas na lumabas mula sa loob niya. Unti-unti, naging matapang siya. Ang mga mata niya'y matalim sa bawat galaw ng ibang bata. Ngulit mas lalong naging mag-isa ang kanyang mundo. Ang bakuran at daan ay tahimik sa kanya. Parang ang bawat halakhak ay lumalayo. Iniwan siya sa kanyang sariling anino. Mas mabuti nang ako ang kinatatakutan, bulong niya minsan. Habang nakaupo sa gilid ng sapa, pinipisil ang kanyang lumang kapa. Hindi niya alam, ang galit na kanyang inaalagaan ay parang binhing unti-unting tumutubo. Ang bawat suntok at pagtulak ay nagiging ugat ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Isang maliit na ibon ang dumapo sa sanga sa tabi niya. At si Dario ay sumulyap, pilit na ngumingiti. Ngunit kahit ang liwanag ng araw ay dumarating, ang loob niya ay nagiging masalimuot, punong-puno ng galit at lungkot. Isang hapon, matapos niyang itulak ang isang batang mas bata sa kanya, tumakbo si Dario papunta sa kagubatan. Ang mga paa niya'y sumasabay sa huni ng hangin at kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim. Doon, sa ilalim ng malaking punong balite, may matandang babae na nakamasid. Ang buhok niya'y puti, parang mga ulap sa dapit hapon. Ang mga matay malalim, puno ng karanasan at tahimik na pag-iingat. "Bakit puno ng galit ang puso mo, bata?" tanong nito. Ang tinig ay mahinahon, ngunit may bigat na parang lumang alon. "Wala kayong alam!" sigaw ni Dario. Ang dibdib niya'y kumakalabog. Sila ang nagsimula. Ang mga daliri niya'y nakakumpilas sa kanyang damit, pilit nagpipigil ng luha at galit. "Maaring sila ang nagsimula," sagot ng matanda. "Gulit ikaw ang pumiling magpatuloy." Huminto si Dario. Ang dibdib niya'y nagtitibok at ang kanyang mga matay nakatingin sa lumang lupa sa ilalim ng puno, parang sinusubukan niyang kalugin ng kanyang damdamin. "Mag-ingat ka," dagdag ng matanda. "Ang pusong pinapairal ang galit, maaaring mag-anyong bagay na malamig at gumagapang." Si Dario'y tumango ng bahagya, ngunit ang pagkilos niya ay parang panunukso, hindi pa handang tanggapin ang babala. Isang araw, mas malala ang nangyari. Sa gitna ng init ng araw, muli siyang tinawag na mahina. Ngunit bago pa man siya maasar, siya na ang unang sumugod. May nasaktan,
may umiyak, may natumba sa bato, ang maliit na paay dumampot sa matitigas na bato at may pumitik na luha sa pisngi habang humihinga ng malalim. Sa sandaling iyon, kumidlat kahit maliwanag ang langit. Ang hangin ay humaplos sa muka ng lahat ng bata sa bakuran, parang may babalang dumating. Muling lumitaw ang matandang babae sa ilalim ng punong balite. Pinili mong maging mas mabagsik kaysa sa sakit na naranasan mo. Sabi nito, ang tinig ay malamig, ngunit malinaw, parang dagat na tahimik, ngunit malalim. Kung nais mong maging kinatatakutan, mararanasan mo ang buhay ng nilalang na kinakainisan ng lahat. Umihip ang malamig na hangin. Nanlamig ang balat ni Dario. Ang mga matay na palaking malaki sa takot. Ang mga kamay niya ay nagkaroon ng kaliskis. Ang katawan niya ay humaba, tila umaabot sa hangin. Ang tunog ng kanyang paggalaw ay parang hagod ng dahon sa gabi. At sa harap ng takot ng mga bata, si Dario ay naging isang ahas. Mahabang katawan, matulis na dila at malamig na balat. Ang mga bata ay tumakbo palayo, umiiyak at sumisigaw. Ang halakhak at tawanan ay napalitan ng pangamba at takot. Ang bakuran ay tahimik. Ang araw ay tila kumurap sa liwanag bago lumubog. At sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Ang batang minsang laging may sugat sa salita ay naging alamat ng isang nilalang na maingat dapat pagtakpan ang galit at ng pusong piniling lumampas sa sakit. Mula noon, may ahas na nakikita sa gilid ng baryo. Hindi ito basta nananakit. Hindi rin basta lumalapit. Tahimik lamang itong gumagapang sa damuhan, ang katawan ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang may dinalang alaala na mabigat at tahimik. May mga gabi na tila may luhang pumapatak mula sa kanyang mata. Ang mga mata ay naglilihim ng batang minsang natukso, natamaan at hindi na naipagtanggol. Isang gabi, may batang nadulas sa maputik na daan malapit sa ilog. Walang ibang tao sa paligid. Mula sa damuhan, lumitaw ang mahabang anino ng ahas. Hindi ito umatake. Sa halip, gumapang ito sa pagitan ng bata at ng mas malalim na bahagi ng ilog. Parang harang, parang bantay. Nang marinig ng mga matatanda ang iyak, tumakbo sila papunta roon. Nakita nilang ligtas ang bata at ang ahas ay dahan-dahan umatras sa dilim. Mula noon, nagiba ang pulong sa baryo. Hindi na lamang ito kwento ng sumpa, kundi kwento ng paalala. May mga bata sa baryo na nakamasid mula sa bakuran. Ang dibdib ay kumakalabog, ngunit hindi na puro takot ang nararamdaman nila. May halong pag-unawa. Isang araw, may batang umiyak dahil tinukso ng kalaro. Sa halip na gumanti, pinunasan niya ang sariling luha at nagsabing, "Ayokong maging tulad ng ahas." Ang mga matatanda ay tumanggo. Unti-unting natutong maging maingat sa salita ang mga tao. Ang mga birong masakit ay napalitan ng pag-iingat. Ang mga halakhak na may panunuya ay naging tawang may paggalang. At sa baryo, naging babala ang kwento ng batang naging ahas. Isang alamat na paulit-ulit ipinapasa sa bawat henerasyon na ang sakit na hindi hinilom ay maaaring maging halimaw. Ngunit ang sakit na inunawa at pinatawad ay maaaring maging simula ng kabutihan. Ang galit na hindi pinipigilan ay unti-unting nagiging sumpa. Maaaring nagsimula sa sakit na dulot ng iba, ngunit kapag pinili nating gumanti at manakit, tayo rin ang tuluyang magdudurusa. Sapagkat ang pusong pinapairal ang galit ay maaaring mawala sa liwanag at tuluyang maging malamig, mag-isa at walang balikan. Kung may natutunan ka sa kwento ng ang isinumpang bata, maaari kang mag-like sa video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. At huwag kalimutang i-share ito sa mga taong kailangang maalala na ang galit ay maaaring magsimula sa sakit, pero ang kapatawaran ang tanging paraan para hindi ito maging sumpa.